Dito sa survey po na inilabas ng Okta Research Group ng UP, hinahanap ko yung pangalan ng tatlong Duterte. Yung dalawa ay nawawala. Yung isa ay lumutang pero mababa eh. Nasa number 13 or 6 to 13 ang listahan. Ang tinutukoy ko ay si former President Duterte, si Congressman Pulong Duterte at Mayor Baste Duterte. Yung magkapatid na Pulong at Baste hindi lumabas eh. Wala. Wala dito sa listahan ng na may lumabas pero malayo. Nasa top 20 pababa pa eh o pataas pa eh. Ano nangyari dito? Anyway, ito po 'yon survey ng Okta. Ayan na nakita nyo, Okta yan. Ayan yan, Okta. Salamat sa Okta, pinurward pa sa akin ito. Ayan Okta Research. Si Dr. David. Di ba? Dr. David ang nag-forward sa akin ito. Kailan ba ito? Survey July or June 26, July 1. Bago lang talaga ito. 2 linggo mahigit-higit lang. June 26 hanggang July 1. At ang mga lumabas dito mga pangalan ay yung pong mga incumbent na senador, yung bago ay 2, tulpo, Pero si former President Duterte rito ay nasa ano ba ito? Ano ba siya? Ano bang linya yan? 6 to ang ranking 6 to 13. Ang layo pa ng eleksyon, nasa 6 to 13 ay 12 lang kailangan. Tagilid Former President malayo sa top 5. Kasi 6 to 13. So, pwedeng nasa 13, pwedeng in between 6 nga 13 eh. Hindi siya nakasama sa top 3 or sabi natin top 5 man lang. Wow. Ganon. Survey ito ng Okta Research for Senador. Tinanong ang taong bayan nationwide. At yan ang lumalabas. Siya ay nasa 6 to 13. Masyadong mababa yun. Alam nyo, pagka malayo pang eleksyon tapos ganyan, talagang medyo tagilid. Kahit nga nasa top 5 pagka malapit ng eleksyon, biglang nagbabago pa eh. Ito yung isang Duterte, nasa na yon? Si Baste. Ano ito? 15 to 28. Ang layo talaga. 15 to 28. Ganun ang ranking. Hinahanap ko yung isang Duterte. Bakit nawawala? Nasaan yung isang Duterte? Wala nga. Wala Ang lilit ng sulat, pero ayan po yan eh. Ayan. Wala yung Pulong, yung congressman, yung Pulong, hindi ko nakakita rito kung nasa saan. Hindi lumabas. Yan. Si Duterte, former president, 6 to 13. So, ang baba nun. Tagilid yun, pagka ganyan. Yung top 5 nga, minsan, nagiging alanganin pa eh. So, ayan po, ang survey. Mas may naglabasan pa ibang mga pangalan. Ang dami mga binanggit. Pero hindi naman talaga kandidato pa yung iba. Kaya ako nababanggit yung mga Duterte kasi ito yung sinasabi ni Sara Duterte, ni Inday, Vice President. Natatakbo daw yung kanyang ama, former president, tsaka yung 2 kapatid niya. Hindi ko alam kung sino maiiwan sa Davao. Sabi naman ni Sara, hindi naman siya maglo-local. Hindi naman siya wala siyang plano sa 2025. So, ibig sabihin, pag tumakbo si Baste sa national, sino tatakbo mayor? Baka naramdaman ng mga Duterte na ang kalaban nila ay yung Nograles. Kasi si Attorney Migs Nograles, kongresista ng party list, na lehitimong taga Davao. Balita ko, pumuputok yung pangalan niya sa Davao. Hindi ko alam kung ito'y tatakbong congressman sa 1st District, kay Pulong, kalaban ni Pulong, o mayor, kalaban ni Baste. Pero ang problema, itong tatlo nga Bakit national lang pinupuntahan? Although sabi ni Duterte, hindi naman daw tatakbo siya. Pero nakita sa mga video, ano ba yung drama ba yun? May sakit ba talaga siya? Mahirap maglakad? Punong-puno kasi sila ng mga drama, kaya hindi natin malaman kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo. Pero ito, taong bayan, ito yung nagsasabi ng totoo. Si Duterte, wala sa top 5. 6 to 30 nga, inuulit ko, sa medyo malayo. Former president, ganon, ang baba nun. Dapat pag former president ka, nasa top number 1 ka o number 2 ka. Sa kahit anong survey. Pero siguro nagsawa ng tao, dahil sa mga ginawa ng dating Pangulong mga batikos kay Pangulong Marcos at iba pa,
Nagalit na yung tao dahil ultimo yung mga bumoto sa mga Duterte noong araw, ayaw na, nagsisisi na. At Marcos na sila. Maraming supporters noong 2016 election at noong 2022 election na sumusuporta sa mga Duterte. Pero ngayon po dahil nga sa nangyaring after ng kailang term ay walang ginawa kung hindi puro batiko sa kasalukuyang gobyerno na inihalal ng taong bayan, Bongbong Marcos, President Marcos, ayun, nagalit. At maaaring ito yung resulta. Okay? Kasi itong Okta Research Group ay nag-survey, nagtanong lang nationwide mula nung July or June 26 hanggang July 1. Ayan ang lumalabas. So, by October, filing na po ng Certificate of Candidacy, ilang buwan na lang yan. Ibig sabihin, sumisipa na. Nararamdaman na ng mga politiko, especially ng mga ng Duterte family, yung galit ng tao. Ayaw silang tanggapin. Malinaw yan. Pag hindi sumuporta sa iyo, hindi ka nagustuhan kahit sa survey, hindi lalo na sa eleksyon, ibig sabihin sawa na, napagod na, nagalit na sila. Taong bayan yun. Yun po yung lumalabas. Okay? Kung hindi man 100% accurate po yung mga survey, pero magiging basihan po yan kung tatakbo ka o hindi, o kung ikaw ba saan pupulutin pag tumuli ka sa eleksyon. So malamang pagka nakikita ng mga Duterteng sila mababa, ang resultang yan, ay baka hindi talaga tutuloy yan. Kasi pagdating ng eleksyon, nagparamdam na ngayon pa lang ilang buwan bago pang eleksyon, bago pa yung filing, nagsabi na hindi sila kontento, parang hindi sila sumuporta. Ganun pong kalinaw yan. Okay? Although survey pa lang yan, ang actual na vote pa rin ay sa eleksyon, pero yan po ay pinanghuhugutan ng idea. Pinanghuhugutan po ng mga plano kung tutuloy o hindi. Pero sa ngayon, pag tumuloy, tagilid ang mga Duterte sa ranking ng survey na yan. Ay, di ba? Yan po yan. So, tulad na sinabi ko, isa lang ang dahilan yan. Ayaw na, nagsalita na, yan ay yung mensahe ng taong bayan. Ayaw na sa mga Duterte, pagkaganyang kababa sa survey. Iyon. Ewan ko kung anong plano dyan kahit naman si Vice President Sara Duterte, up and down, minsan bababa, minsan tataas. Okay, ganun lang Kasi nga, hindi rin makakuha ng tao kung ano bang, meron ba siyang prinsipyo? Siya ba'y talagang maglilingkod sa bayan? Siya ba'y meron talagang sapat na kakayanan at kaalaman, pamuno ng ating bansa? Doon nagdududa ang tao. Doon nagdududa at hindi natin masisi ang taong bayan dahil meron silang exclusive na karapatan sa pagsusuri kung sino ang karapat-dapat. Dahil ayaw na, suko na, sobra na, tama na yung kanilang pagsisisi sa kanilang mga inihahalal sa mga national position. At tama yon. Para hindi magsisi, aralin. Para hindi magsisi, ay huwag maniwala sa mga propaganda ng mga politiko at political party dahil siguradong nambobola lang yan. Kaya kailangan, yun totoo. Makikita mo sa tao ang totoo, sa kailang pagsasalita, sa kailang mga galaw, body language, kung hanggang saan ang kaalaman, kakayanan, at katapatan. Paglilingkod sa bayan. Lalo na po, sa isyu ng, ito na. Pag ang tanong dyan ay tungkol sa West Philippine Sea, ang hindi sasama dyan, o hindi maninindigan, ng totoo, huwag nating iboto kahit sino pa yan. Kahit sikat na artista, sikat na politiko, kahit maganda, gwapo, maraming pera, huwag ninyong iboboto yan. Iboto natin may paninindigan, may pagmamahal, may malasakit sa ating bansa at nakikipaglaban, maninindigan para sa West Philippine Sea, atin ito. Huwag na huwag ipamimigay at hindi papayag na maging bahagi ng China. Yun ang kailangan po. Ay pag yan pa ang tinanong, ay laglagan talaga sila dyan. Walang papasok na mga DDS at saka mga anti-Marcos pagka po ang tanong ay tungkol sa West Philippine Sea dahil ayaw ng mga Pilipino mawalan tayo ng property. Ayaw ng mga Pilipino na walang prinsipyo. Ayan. Kaya paki-like, subscribe and follow dahil hindi pa ho nakakapag-follow sa atin at subscribe. Pero paki-like lang po ninyo ang ating mga video pinag-uusapan.